Yo, what's up mga kachismos, kachismosa? And welcome back to our YouTube channel. So ngayon, meron nagtitrend dito sa social media no, patungkol sa muhon. Na may muhon na nga pero lumampas pa yung pader na pinagawa niya sa sakop lamang dapat ng lupa niya. So yan ang ating pag-uusapan sa vlog natin ngayon. But before that, maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nag-aabang sa mga ina-upload natin videos dito sa channel natin. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page po natin and ating TikTok account. So yun lang mga kaibigan, umpisahan na natin to. Let's go! Hindi pwedeng ganyan. Kasi lumagpas yung pader niya sa muhon eh. Oo, hindi tama yan. Kita mo yan, wala sa, dapat nasa gitna yung yung block mo. Yan po bang problema nyo? Magpas ka, mali yan. Oh, ano nyo? Bakit ang dami Eh! na rito? Taga saan po ba kayo? Barangay ho kami. Sa barangay kami. Ba't hindi kayo napasabi sa akin na gano'n ang gagawin nyo? Eh, pinapatawag kayo sa barangay, hindi kayo napupunta. Sumisipot doon. Hindi kasi may sipot. Meron na reklamo sa inyo doon. Ay, kung gaganyan kayo? Meron na reklamo sa inyo sa barangay, hindi kayo napupunta eh. Ano na reklamo? Ha? Kapit-bahay mo, yung dyan sa tabing lote mo. Kasi lumagpas nga yung pader mo sa muhon. Kaso tingnan mo naman, Ano yata kayo? hindi na ba yung pagkakalagay mo, kakahukay nyo. Yung patawag nyo, nagsabi naman ako doon, hindi ako pwedeng pupunta dahil may trabaho ako. Tapos bigla kayong pupunta dito, pag-ano kayo ng, magigiba kayo ng pader? 3 linggo, wala pa kayo natatanggap na papel, yung patawag ng barangay. Trabaho nga po ako. Ay, kasalanan nyo na nguya. Napunta kami rito para gibayin yung pader nyo. 3 beses ka pinadadala na sugat, di ka malang sumisipot. Hindi Tapos po, ngayon, hindi makakatwiran po ka. ako ngayon, Pag pinuntahan ka ngayon, rito, ngayon, nakakatwiran ka na. Oo, gigibayin namin ngayon. Namin din yan. Pwede naman ako ng palugit na magiba kayo, yung oral mismo magigiba kayo? Oo. Oh, hindi ako papayag yan. Ay, hindi Ay, pwede. hindi ba pwede? Papasok kami dyan sa bahay nyo. Wala kayong magagawa. Ano, papasok kayo dito? Oo, gigibayin namin yung pader. Wala papasok dito. Eh, wala naman kayong galing sa barangay na papel para umalik. Meron ho dyan. Meron kayo natatanggap. Imposible Tinay wala. mo lang, natatanggap mo yung pinapadala namin sa'yo eh. Ng bahay, ng pader dito. Ang nagreklamo ho, yung katabi nyong lote dyan. Nagreklamo na yan. Ha? Hindi mo nakaharap sa akin. Paano nga maharap eh? Hindi nga kayo napunta sa barangay. Hindi ka sumisipot doon. At siya lamang ang sumisipot. Ikaw eh, hindi dumarating doon sa ilang Hindi sugat kasi- na padala namin. Ang galing mo naman ho yata na Masyado kang mayabang. Alam mo ba yon? Nakay ka masyado, ikaw na nga. Mali ka na nga. Kita mo yung muhon mo. Oh. Lagpas nga. O kita mo yung pader mo. Lumagpas sa muhon. Angas mataray eh. alam ko naman nandiyan ang unan. Alam ko naman na O alam mo pala eh, Tapos nakikipagkumbati ka pa salita sa amin. Oh. Hindi ka maharap doon sa opisina. Tama yung ginagawa nyo, ha? Bigla kayong pupunta dito, papagiba nyo to? Hindi, tanongin kita. Tama ba yung ginawa mo na magpas ka sa muhon? Oo, nandiyan kayo mo. Pero pwede naman natin gibayin yan. Pero dapat sa tamang oras o araw man lang. Ngayon nga yung tamang oras. Ano? Kailangan pa bang susunod araw? Oo. Eh, kung alabay nila, hindi ka pupunta sa Kung kayo opisina. gibayin yan, pagkakaano Talaga tayo. po, pasukin namin yan. Papasukin mo namin yan. At yung pinapakuha ko niyo yung ron. Ipanggigiba niyo sa pader. Hindi ako papayag. Wala akong kayong magagawa. Barangay ho kami. Nagagawa niyan. Eh, ikaw eh, hindi mo Sa barangay ho kami. Wala kayong magagawa. Tamang oras na buwan, bago ko ito anuhin, ha? Bago ko paggibayin. At hindi kayo ang magigibayin yan. Kami ang magigibayin yan. Atay manahimik kayo. Kami nang gigiba ng pader niyo. Hindi kayo sumisipot sa barangay eh. doble ang Ha? kaso mo lang sa ginagawa mo. Dodoble kaso mo. Barangay ko kayo, hindi ako papayag yan. Hindi ako papayag. Kung basta-basta nyo gibayin itong pader ko. Ayun yung Gibay mo yung pader. So yun nga mga kaibigan, as you can see, nakita natin yung video. Talagang ang taray pa ni ating nakareb. Sinasabi niya na, so anong problema? Nabanggit na nga ng barangay tanod, ng mga officer. Kasi pinuntahan na siya sa bahay niya. Kasi nga, nagrereklamo na yung may-ari ng lupa. Kasi meron na ng muhon, pinalampas pa, sa pagitan ng muhon yung pinagawa niyang pader, which is not good mga kaibigan. Alam naman natin yan pag may muhon na nakarin, dapat hindi ka pwedeng lumampas dyan. Dapat gitna lang. Sa gitna mismo ng muhon kasi maghahati kayo ng kapitbahay mo dyan. Kasi yan yung pagitan nyo, maging boundary ninyo yan. So binayaran din yan ng kapitbahay nyo yung lupa na yung pagmamay-ari nila. So yun, nakakaano lang dito,
parang lumalabas din na parang sakim si ating naka-red. Sorry sa word, pero yun po kasi ang real talk, ano? Kasi nga, medyo malaki-laki din yung kinuha niyang space para mga 2 feet nga ito eh. Mga dalawang magkadikit na talampakan eh. Ano? So, pinalampas niya talaga sa bakod niya. Ngayon, gusto ng ipatibag ng may-ari ng lupa. No? Kasi nga lumampas siya sa muhon. Ipatibag yung pader na pinagawa niya. Di ba nakakahiya? Kasi kitang-kita sa video din na nandun yung muhon, lampas talaga siya. Ngayon, 3 weeks na pala siyang pinapatawag sa barangay. Pagkatapos, hindi pa siya pumupunta. Ang reason niya kasi may trabaho siya. Pero, ito na lang mga kaibigan. Alam mo nang merong isyong ganon na may kinakaharap kang problema. Diba? Hindi mo pa ba tututukan yung problema na yon? Especially, hindi biro yung problema na yan. Ano yan? Problema sa lupa. And alam naman natin dito sa Pilipinas, pag-usapang ari-arian, especially sa lupa, diyan nagkakaroon ng hindi magandang pag-aaway at nauuwi pa sa alam nyo na. Di ba? So, ayun na nga mga kaibigan. Nakakapagtaka lang talaga ito si ate. Ang lakas ng loob niya pang magsungit, magtaray. Pagkatapos, sasabihin niya pa na, anong problema? Tapos, hindi pa daw siya papayag na tibagin ng basta-basta yung pader niya. At the first place, sobrang-sobra na nga talaga. Yung pader niya sa muhon na dapat hanggang dun lang dapat. Di ba? Nakaka-stress yung ganitong tao. Kung ganito yung kapitbahay mo, di ba? Sinong hindi init ang ulo? Kasi nga, property mo na to, tapos kukunin pa nila. So yung mga kaibigan, kayo, ano yung thoughts nyo patungkol dito sa video na to? Di ba? And pwede siyang kasuhan yan eh. Sa totoo lang talaga, as in. Kasi malinaw na malinaw at merong ebidensya na nakikita even dito sa video, kitang-kita yung muhon dun sa harapan ng D. Tapos parang lumalabas, parang siya pa yung matapang. Kaya nakakatawa lang na nakakadismaya. So, ayun nga. So, nawa maging lesson din to sa lahat na may mga lupa. Dapat maging maalam tayo kung hanggang saan lang yung muhon. Isa lang naman ang natin doon, pwede natin gawin para hindi ka magkamali. Para pag nagpatayo ka ng bakod, so magtayo ka ng stick or ng kahoy doon sa mismong muhon. Tapos sa dulong muhon, then yun na yung straight. Tahali, para hindi ka lumampas at para hindi kayo magkaroon ng problema ng kapitbahay mo. Hindi katulad nito, talagang antaray talaga ni ate. Halatang halata naman talaga na lumampas siya sa muhon. Dapat una pa lang, alam na pala niyang mali, dapat hindi niya pinalampas sa muhon yung pader niya. Kasi nga, hindi na sa kanya lupa yun. Kahit ganyan ka-iksi lang yan, parang dalawang talampakan lang yan. Tapos yung haba pa niya, pwede niya pa rin yung bayaran ng mahal yan. Diba? So, ayun na nga mga kaibigan. So, nakakatawa talaga itong si ate. Kaya, di pa natin alam, wala pa tayong update patungkol sa kaso niya. Wala pang source na dumarating sa atin kung ano na nga ba yung nangyari dito kay ating sungit na mali naman ng kanyang lagay. Talagang inaartehan pa niya yung kanyang mga kausap na mga barangay official. Kayo mga kaibigan, meron na ba kayo naging experience ng ganitong kapitbahay na sugapa sa lupa at gusto pang angkinin yung ilang parte ng lupa ninyo? Comment nyo po sa baba. At i-share po natin itong video na to para maging aware. At lesson learned din para sa mga ibang bumibili ng lupa. Kaya napaka-importante talaga na pag bibili tayo ng lupa, make sure na merong sukat at merong mga muhon. Kasi hindi yan nila basta-basta pwedeng tanggalin lang at ilipat kung saan-saan pwede silang makasuhan dyan. So yun lamang mga kaibigan, and I think hanggang dito na po itong vlog natin sa reaction natin dito kay ating naka-red na masungit na nangaangkin ng mga lupa. Kaya pinasobrahan pa yung bakod niya na hindi niya dapat binawa at pinagsungit-sungitan niya pa.
yung mga barangay official. So yun lang mga kaibigan, once again, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa YouTube channel natin, at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page po natin, ito yung ating TikTok account. So yun lang mga guys, see you on my next vlog. Bye!